Ayan mga kapatid, muli nandito tayo nagtitipon-tipon sa nagdadaupang puso dito sa araw na ito na naman ngayon ng Sabado. Ito yung araw ng Sabat na binabanggit sa atin ng ating Panginoong si Isaw Ama sa kanyang banal na kasulatan na ibinigay niya sa atin ngayon dito sa huling araw. Araw ng Sabado, March, ano tayo ngayon? 21, 2026 pa rin mga kapatid. At meron tayo na namang paghahati-hatian na tinapay na mula sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Sa inyong lahat ng mga nakikinig at walang sawang sumusubaybay sa programang ito at sa atin pong mga ipinaparating sa inyo sa pamamagitan ng ating maliit na vlog. Anong tawag doon? Small vlog, maliit na vlog. Ang pamagat po ng ating sa Facebook. Ang tawag doon? Account ba yun? Tawag doon? Account? Facebook account natin. Ang pamagat ay ang Kapatid Vlog, mga kapatid. Yung Kapatid Vlog. Yan ay ito. Nung isang Sabado lang ito nasimulan, dapat ito ating matandaan kung kailan nagsimula. Ilista nyo nga ito. Nagsimula itong Kapatid Vlog nung March. March 7, unang Sabat ng buwan ng Marso 2026. Sa inyong lahat mga kapatid, ano man ang inyong katayuan sa buhay, saan man kayo naroon mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain niyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid, yung bawat araw na dumadaan, oras, minuto, yan, yung taon na yan, dapat sa mga bagay na yan, mayroon tayong nagagawa na ikalulugod ng ating Ama sa Langit, mga kapatid. Kaya tayo ay kanyang nilikha upang makita niya na tayo ay gumagawa ng mabuti na pawang naayon sa kanyang mga kautusan o sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, mga kapatid. Kaya siya ay nagbigay ng utos sa atin. Ito ay direktang binabanggit ko sa inyo mga kapatid na ako yung huling pinagkatiwalaan niya na magparating sa inyo sa huling araw na ito. Paniwalaan man ako hindi ng mga nakikinig. Basta yung papel ko lang dito mga kapatid, maiparating ko sa inyo kung ano yung bilin sa akin ng ating Ama. Dahil yun yung sabi niya sa akin. Paniwalaan kanila o hindi, mahalaga masabi mo sa kanila para pag dumating yung itinakda niyang oras, araw at oras ng paghuhukom, dahil may paghuhukom talaga, huwag kayong sisigaw. Kayo ng mga hindi naniwala sa mga mensaheng ito mga kapatid. Dahil ako rin yung tinutumbok dito sa banal na kasulatan na mga aaliw mga kapatid. Kayo ng mga bumabasa ng banal na kasulatan, nababasa niyo yan. At ito pinapaalala ko sa inyo palagi.
subaybayan nyo ito, itong programang ito, at yung ating vlog, kapatid vlog mga kapatid. Kapatid sa ikabubuti. Ito yung ating target. Dahil sobrang lala na ng mga kasalanan na nagagawa sa sanglibutan. Maraming gumagawa dyan ng mga kalukuhan. At yung iba ay nagsisipag comment yung iba sa mga gumagawa ng kalukuhan na nakikita natin sa social media, sa Facebook, makikita natin yung mga gumagawa ng hindi tama. Kagaya nung yung mga aksyon ng mga mag-asawa na hindi dapat ilinalagay dyan sa social media. Tapos yung mga pag-ihi na yan, na inihaharap sa camera, ay hindi nga naman nakita ang buo, pero yung 1/3 ata yung nakikita, mga kapatid. Nag-viral, naging ano. At marami nag-comment doon na nagagalit. At marami naman yung pinagtatawanan na ibig sabihin, natutuwa sila. Dahil naging sikat, marami ang doon, parang nagbunye o ano tawag doon? Parang walang boses akong ibang kandida. Kasama. Hindi lang yun. Hindi yun yung marami tumangkilik, mga kapatid doon. Kaya yun ay umangat eh. Maraming tumangkilik doon. Marami ang nanood. At marami ang nag-share. Yung iba tinutulad nga eh. Sa maikling paraan. Ayan, merong isang vlogger ako na kanya na babae. Na galit siya doon sa babae, mga kapatid. Inasabi ko sa kanya, nag-message ako sa kanya. Huwag natin banggitin yung pangalan. Hindi naman tayo nakapagpaalam sa kanya na si ating mababanggit sa programang ito. Nag-advise na lang ko sa kanya. Bala siya kung ano, lalabas niya sa ano yun, sa publiko. Sabi ko sa kanya, hindi lang ang babaeng yan ang may kasalanan. Yung nagdala sa kanya sa pwestong yan na pagiging viral, kasama yun. Yun ang isa sa pinakamalaki ang kasalanan, mga kapatid. Alam niyo yung tinutumbok ko, yung mga tao na nanood doon, na nag-like, para maging viral, mga kapatid. Isipin niyo yung sinasabi ko. Hindi naging viral ang babaeng yun kung hindi dahil sa mga tao. Ginusto ng mga tao eh. Natuwa sila doon, di ba? Sa social media, mga kapatid, ang kailangang maging viral dyan ay yung mga mabubuting gawa sana eh. Para tularan ng karamihan. Bakit naging viral yun? Ay, hindi maganda. Hindi maganda. Bakit naging viral yun? Dahil yun ang gusto ng sanglibutan, mga kapatid. Yun ang gusto ng mga taga-sanglibutan. Diba? Yung mga ganung gawain, puro kalaswan. Marami tayong pinapangaralan dyan. Mga dalaga pa nga. Yung iba, tumanda ng dalaga. Sa katulad natin, ng mga content creator. Tawag doon? Vlogger. Ako ngayon pala, nagsisimula pa lang ngayon. Itong buwan na ito, mga kapatid. At yan, marami akong gustong turuan ng tamang pagbablog, mga kapatid. Hindi ko alam yung mga proseso kung paano mag-send, paano mag-upload, kung paano papasa, hindi ko alam, mga kapatid. Dahil muli ko sinasabi sa inyo, grade 4 lang po ako. Pero meron akong anak, may apo, may manugang na alam nila, sila ang gumagawa ng mga kapatid. Ang ipinaalam lang sa akin ng ama, kung ano yung mga dapat gawin na ikabubuti at mabuti para sa lahat, mga kapatid. Yun yung binigay niya sa akin. Kaya napapansin ko ang lahat ng mga ginagawang mabuti. At ganun din yung masama. Pag nakita kong masama, lalo dyan sa social media, atin yung pinagsasabihan. Hindi natin yung binabas. Pinapangaralan natin yan. Para kung maniwala sila,
di nakapaghila tayo ng isang kaluluwa na patungo sa impyerno, mga kapatid. Dahil yung paggawa ng masama, yan ay kasalanan. At ang kasalanan, mga kapatid, ay may itinakdang kaparusahan ng Ama dyan. Kaya huwag nating ibas kung yung tao ay gumagawa man ng masama. Bagkus natin silang turuan kung ano yung mga dapat gawin. At gamitin natin yung banal na kasulatan dahil nandun yung tunay na turo na ikabubuti ng lahat, mga kapatid. Ngayon, marami yung nakakatanggap ng mga comment na patungkol dyan. Nababanggit na natin dito dahil ipinasok na tayo ng Ama dyan sa social media dahil panahon nga ng social media ngayon. Yung mga tao dyan na nakatutok. Halos nawawala na ngayon. Halos lahat dito sa ganitong liblib na lugar na kagaya nito tinitirahan namin. Mga sityo. Zona. Mga huling zona ito ng barangay namin. Ay malapit sa mga kagubatan. Dito mga kapatid, sa totoo lang, wala nang trabaho dito na makapagbibigay ng o makapagsusuporta sa pangangailangan ng bawat pamilya. Yun na lang mga opisyal ng barangay, sila na lang, dahil may honorarium sila kahit papaano, saka yung mga senior citizen. Wala nang trabaho dito. Hindi katulad nung unang tinawag ako ng Ama dito, na dito tumira, open kang magbukas ng lupa kung gusto mo magkaroon ng lupa. Ngayon, di pa tayo nakakapagbukas ng lupa. Pinagbawal na yung pagbubukas ng lupa. Paano ngayon yung mga katulad natin, katulad namin, katulad ko, na walang lupa? Paano ngayon yan? Saan kami kukuha ng bigas? Kahit palay, sana, kami na lang ang magbabayo sana Hindi na sana problema nung mga ibang kapatid natin na nagtatanim ng palay dyan sa ibaba. Hindi na sana problema yung palay na pupunta pa rito dahil may palay na magmumula na rin sa amin. Wala na Pinagbawal na pagkakaingin. Kahit yung pagbabahay, mga kapatid. Yung pagbabahay na, itong bahay namin, kung papasyal kayo dito, makikita ninyo kung ilang taon na ang tao dyan, nakatingga. Nabubulok na yung mga suleras, pero wala pang kabitan ng yero dahil bawal nga magkahoy. Wala naman tayong ibili ng semento na pang ibububong dyan. Wala tayong ibili ng may yero, kaya lang yung pagpapakuan ng yero. Natatakot tayong sumuway sa gobyerno. Mahirap yung tatawagin ka mga kapatid na Nakatanda-tanda ko na, ang tigas ko ng ulo mo. Sabihin ka ng gano'n ng batas ng tao. Kung ano yung bawal, sundin na rin. Kahit halos hindi na tayo kumakain, mga kapatid. Dahil bawal Diba? Ang resulta niyan, mga kapatid, sa bandang kaduluduluhan nito, mga kapatid, ang resulta ito, maraming mamatay sa gutom. Dahil yung ikagiginhawa sana na pagkukunan ng pagkain ng mga tulad namin na mga walang pinag-aralan, kapos sa pinag-aralan, ay yan, hinaharangan ng gobyerno. Sarado talaga. Pinipilit nila na ang mga tao ay magsipag-abroad. Diba? Yan ang yan ang diretsuhan na gusto mangyari ng gobyerno natin. Hindi ko binabasa ang gobyerno natin pero sinasabi natin yung totoo. Gusto ng gobyerno natin lahat ay magsipag-abroad. Lahat ng pwede pang mag-abroad, magsipag-abroad. Kaya pinagbabawal yung mga trabaho dito sa mga sulok, laylayan. Hindi kaya naman namin mamuhay sana rin ng patas. Sabi ng ating Ama sa banal na kasulatan, sa pawis ng inyong mukha, manggagaling ang inyong kakainin.
Doon kailangan talaga magtrabaho ka eh. At ang pinakaunang trabaho sa ibabaw ng lupa ay ang pagtatanim mga kapatid. Paano ka magtatanim kung wala ka namang lupa? Paano kang magkakalupa kung pinagbabawal naman ng batas natin ng gobyerno? Di ba? Okay lang yung katayuan ng mga nagbabawal dahil sila ay nagsusweldo mga kapatid. Buwanan nagsusweldo sila. Paano kami na pinagbabawalan? Yan yung problema. Hindi nila maintindihan yan dahil hindi sila ang tinatamaan. Hindi sila ang naapektuhan ng kanilang ipinagbabawal mga kapatid. Ang apektado lang dyan ay yung pinagbabawalan. Sana maunawaan ninyo kung sino may nakikinig dyan. Yung katayuan namin mga kapatid. Ng mga dukha. Sana magkaroon ng limitasyon. Magkaroon sana ng limit. Yung mga may kaya sa buhay, huwag magkakaingin. Yung talagang hirap na hirap, pwede sana yung mga ganun mga kapatid. At may limit kung ilan lang yung bubuksan. At kung ano ang itatanim sa paligid ng binuksan mga kapatid. Ganun sana. Hindi yung total tinanggal. Paano ngayon makarating yung kapayapaan? Diba? Nasa isip ng tao, kahirapan palagi. Diba? Araw-araw, buntong hininga ang ating ginagawa. Dahil nga sa mga gawain yan, di ba? Yung mga may pinag-aralan at walang pinag-aralan, pare-parehas nang nakakagawa ng kasalanan. So, karami. Di ba? May mulat natin yung ating mga mata, mga kapatid. Makikita natin. At halos mas malawak ang nagagawang kasalanan ng mga may pinag-aralan, mga kapatid. Yung bumabanat yan sa ang tawag dyan, yung budget na yan. Ang tawag yan, yung pinaka mabigat na problema natin yan sa ating bansa. Sa mga floods project ba yan? Ayan, floods control project. Minsan na mga kapatid, wala tayong gaanong kaalaman dyan, pero nakikita natin. Hindi natin kung ano mga ibig sabihin ng sinasabi, basta nakikita natin mga nangyayari, hindi dapat. Sino yung dyan? Mga pinuno dyan mga kapatid. May pinag-aralan ba o wala? Yan, tanong ko sa inyo. Diba? Milyon, maabot pa ata ng bilyon eh. Yung mga pera na nalulustay dyan. Tingnan yung mabuti kung ano ang narating ng mga taong gumagawa ng ganyan. Ganyang kasama ngayon mga kapatid ang ating mundo. Isipin natin, pag tuloy-tuloy yung ganyang mga nangyayari, ano ang magiging buhay sa susunod na mga taon, mga kapatid. Palala ng palala. Hindi mo may pigilan, padami yung tao. May mga nangangamatay, pero mas marami ang nabubuhay, mga kapatid. Marami ang ipinapanganak. May record data dyan kung ilan ang pinapanganak dito lang sa Pilipinas sa loob ng isang oras. Ilang libo sa loob ng isang oras yung pinapanganak dito. May record dyan, hindi lang natin alam. Alamin nyo mga kapatid kung gusto nyo malaman. Bahagi natin sa public. Kung hindi na naman ipagbabawal ng ating mahal na gobyerno. Dahil hindi ka basta-basta makakapag-public ngayon ng mga mga bali-balita pag wala silang approval. Kagaya nung nangyayari ngayon na giyera, mga kapatid.
yung mga Pilipino na nag-video ng mga drone na sumasabog doon sa itaas tapos nangangalat kung saan saan pumupunta yung mga ritaso. Pag bumagsak yung mga ritaso na sumabog na drone na yun, abay sumasabog pa rin pagdating sa ibaba mga kapatid. Pinapasabog doon sa itaas yung drone na yun. Tapos pag sumabog, di ba kakalat yun. Yung mga ritaso nun ay apoy. Pag bagsak ng bawat piraso, sasabog dito sa baba. Ganyan yung gira ngayon mga kapatid. Kaya umuulan baga ng apoy. Nandun sa na yun. At ang masakit doon mga kapatid, yung mga Pinoy na nagbibideo doon na pinapublic yung yung video. Ayun, pinag-uuhuli. Ewan ko kung ilan na mga kapatid. Bawal daw yun. Mga kapatid. Kaya, parang pero hindi ko sure mga kapatid kung yung Amerika o yung Iran ang humuhuli o Israel. Dahil yung tatlo, apat ata yan naglalaban, nagkakampi-kampi, lalaban-laban. Hindi ko alam kung sino sa kanila. Kasi napanood ko balita sa GMA. Inuhuli yung mga ganun. Tingnan mo yung mga pangyayari na hindi dapat sana Gumawa sila ng ganung gulo. Tapos pag may nag-video, gagalit sila. Ayaw nilang ipakita sa publiko yung kanilang ginagawa na alam nila na bago nila gawin yun talagang masama Para maraming mamatay dun Nagkakaroon pa ngayon ng kasalanan yung mga taong nanginginig sa takot. Ibinibidyo para maibahagi sa ibang tao ay baka makarating doon sa tao na malakas manalangin ay baka sakaling mapahinto, di ba? Kung makarating yung mga ganung pangyayari doon sa mga tao na malapit sa Diyos at ipinanalangin na huminto, di maganda sana ang resulta. Wala, pinpigilan. Naulit ko, ganun kasama ang mga nangyayari na dito sa ating bansa, sa ating bayan, sa buong mundo na nga. Kaya ito mga kapatid, itong natin ngayon, inuulit natin na binabanggit ngayon yung mga utos, mga kapatid. Dahil sa mga nangyayari ngayon. Na ito mga nangyayari ngayon, nangyari na ito noon at mas matindi pa nga noon mga kapatid. Walang mga bomba noon. Walang mga missiles na yan. Ang matindi noon mga kapatid. Dahil yung mga anak ng Diyos noon ay nagsipag-asawa ng tao. Mga anak ng babae ng tao. At pag sinabing Diyos, alam nyo naman, ang Diyos ay makapangyarihan mga kapatid. Pag sinabi kang anak ka ng Diyos, sigurado may kapangyarihan ka. Ay nag-asawa ka ng tao. Ay yung tao nakasulat sa Biblia ay walang tao na hindi nagkakasala. Ngayon, makapangyarihan ka na makasalanan. Ano ngayon ang mangyayari mga kapatid? Yung anak ng mga Diyos na yun, anak ng Diyos, siyempre anak ng Diyos, di Diyos din yun mga kapatid. Pero isa yung mabuting Diyos. Kahit marami ang tinatawag na Diyos, isa lang yung mabuting Diyos. Yung lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. May Diyos-Diyosan pa nga mga kapatid. Yun ang malala noon, dahil walang makakatalo sa kanila na ordinaryong tao dahil sila may kapangyarihan. Yun yung dumami noon, mga higanti, malalaking tao. Nagkaanak sila sa mga... Nabasa natin yan nung mga... Ewan ko anong nakaraang yun. Sabado o nung February siguro. Yung patungkol kay Noe. Ayun. Yan kailangan tayo ay ngayon paganahin natin yung ating isip at pangunawa, pangdinig na ibinigay sa atin ng ating Ama. Huwag tayong basta-basta umayon sa ating mga nakikita mga kapatid.
Pag may nakita kayo dyan, kayo mga katulad ko mga kalalakihan na nagbablog o nanonood ng mga vlog, ay wag niyong tutukan, wag niyong kuhaan, wag niyo ang tinatawag doon, wag niyong i-share, wag niyong ilalike yung mga gawain hindi mabuti na lumalabas yan sa social media. Sa dami ng gumagamit kasi ng social media, hindi lahat napapansin ni ang tawag ni algo ba ang tawag doon? Meta, AI, sa dami, hindi na napapansin. Sana madagdagan yung yung mga katulad ni AI, lalo ni Meta na magbabantay dyan sa social media para kahit papaano maging malinis naman yung mga pinapanood natin sa cellphone natin na pang-araw-araw natin ginagamit. Sa mga nangyayaring yan, mga kapatid, ay palaging kabuntot yung utos eh. Yung utos, palagi natin alalahanin. Pag nakita kayo ng mga hindi tamang ginagawa. Dahil yung utos, mga kapatid, yan yung pinakamasakit sa lahat ng salita. Naniwala kayo, hindi. Ang utos, ang pinakamasakit sa lahat ng salita. Murahin ka na ng kahit sinong tao. Murahin ka na ng kahit sino, kahit yung nanay mo, murahin na sila ng ibang tao. Para sa akin, mapapalampas ko yun. Hindi ko papatulan yun, mga kapatid. Pero yung masakit na talagang mararamdaman ko, na talagang pinapatulan ko, mga kapatid, ay yung utos ng Ama. Masakit yan pag hindi ko ginawa. Masakit para sa akin. Alam nyo kaya masakit yan dahil pag hindi mo yung ginawa, pati kaluluwa mo, mga kapatid, makakaramdam ng sakit sa bandang dulo. Kaya inuulit ko, mga kapatid, tandaan nyo mabuti. Ang pinakamasakit na salita ay ang utos ng Ama. Dahil iyan ang naghihiwalay ng kaluluwa sa ating mga katawan. Gaano kasakit yun, mga kapatid. Iniiyakan nga natin yung mga namamatay. Iniiyakan nga natin yung ibang tao. Hindi mo kaya iyakan yung sarili mo pag alam mong mamatay ka na. Yung ibang tao nga, iyakan mo, yung kaya sarili mo. Diba, mga kapatid? Pag alam mo nasa tiyak ka ng kamatayan, yun yung pinakamasakit na parte ng buhay mo. Dahil sa hindi mo pagsunod sa buong kautusan. Yung masasakit kasi, iniiwasan yan eh. Iniiwasan yan ng mga tao. Pero may mga masakit, mga kapatid, na kailangan nating tanggapin. Yung utos ng Ama, masakit pakinggan yan, tanggapin natin. Kunin natin, mga kapatid. Gawin natin. Alam niyo yung epekto sa katawan. At yung iba nga ay sa isipan. Tinatamaan ng isipan. Nung binabaliwala, iniiwasan. Dahil masakit pakinggan yung utos, mga kapatid. Mahirap gawin. Yung mga epekto niya, tingnan nyo, basahin natin yung Levitico 26:1. Tapos ay 30. Kapatid. Ilang oras na tayo. Levitico 26:1. Ha? Ayan, makuan pa. Kahit mahati lang man lang sana natin itong Dito, mga kapatid, sa ito, sa video ito, na ating papanood. Kakaiba ito kasi dun sa ating mga naunang binablog. Pero meron na nito dyan sa sa aking Facebook page. Meron na nito, may tinatang 1 oras. Dito sa Kapatid Vlog.
Dahil nabanggit ko noon, nung una nating pagbablog, nung March 7 na hindi lang patungkol dito sa Biblia yung ating pagsasalo-saluhan at yung lahat ng sulok kung ano yung mga nilikha ng ating Ama ng mga kakaiba na dapat nating malaman. Hayop man, puno man, o mga bukal man na yan, na mga dapat nating malaman at unawain kung bakit may mga ganun, mga kapatid. Lahat ng basta patungkol sa mga ginawa ng Ama at ipinag-uutos ng ating Ama, yun yung malalaman nyo dito, mga kapatid. Kung kayo hindi magsasawa dito na manunood at ang napakahalaga yung makikinig. Ay yung Levitico 26:1 ating mababasa, mga kapatid. Basahin natin. Ang pamagatay? Ang pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Oo. Diba, ang ganda. Ang pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Yun, yung pagsunod, ang importante, mga kapatid. Dahil may pagpapala na ipangako doon sa pagsunod. Basahin natin. 26:1 ng Levitico. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Naku, mga kapatid. Sabi ko sa inyo. Ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan. Ano ay yung mabuti, mga kapatid? Uhaligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran. Upang inyong yukuran yaon. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ibig niya sabihin, siya lang ang dapat sundin. Siya lamang ang dapat nating luhuran. Sambahin. Pagdasalan, mga kapatid. Doon sa 30, mga kapatid, kung gusto niyo, basahin yung buo ito. 26 na ito. Pero doon sa 30, puputulin lang natin. Kaya ginaguide ko lang kayo, mga kapatid. Hinihila ko lang kayo kung saan nyo matatagpuan ang mga salita ng ating Ama sa Langit na siyang magdadala sa atin sa langit na kanyang kinaroroonan, mga kapatid. Yung 30, basahin natin. Saan na yung 30? At sisirain ko ang inyong matataas na dako at aking wawasakin ang inyong mga larawang araw at itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga Diyos-Diyosan. At kapupuutan kayo ng aking kaluluwa. Kita nyo? Kilala nyo ba yung Diyos-Diyosan na yun? Yung tanong ko sa inyo, mga kapatid. Mag-comment kayo. Alam nyo ba yung tinatawag sa Biblia na Diyos-Diyosan ay pinagbabawal ng ating Ama sa Langit? Nakakita na ba kayo ng ganito, mga kapatid? Yan, mag-comment kayo. Mag-message kayo sa akin kung nakakita na kayo. Yun ay pinagbabawal ng Ama. Nasambahin yung mga ginawa ng kamay. Ito pa, doon sa Jeremias 50:38. Jeremias 50:38. Abanti tayo, mga kapatid. Jeremias 50:38. Makakalungkot ito, mga kapatid. Yung ito ay ating ginagawa. Yung pagsamba sa mga larawan na ginawa ng kamay ng tao. Jeremias 50:38. Utos ito, mga kapatid. Nuulit ko, ang utos ng Ama ang pinakamasakit sa lahat.
na salita. Dahil ang impact nito, mga kapatid, pag hindi natin ito sinunod, napakasakit ang mangyayari sa atin. May epekto ito sa ating katawan, ganun din sa ating isipan, mga kapatid. Kinabukasan at ating isipan, pag hindi natin sinunod yung kanyang utos. Basahin na natin, Jeremias 50:38. Ang pagkatuyo ay nasa kanyang tubig at mga tutuyo sapagkat lupain ng mga larawang inanyuan at sila'y mga ulol dahil sa mga Diyos-Diyosan. Kita niyo mga kapatid, yung binabanggit natin kanina may epekto sa pag-iisip natin, yung utos na masakit. Pag hindi natin sinunod ang utos ng Ama na huwag nating sasambahin yung mga rebulto na ginawa ng tao, mga larawan, mga idolo, mga kapatid. Pag hindi natin yon, pag hindi natin ginawa yung utos niya na wag nating sasambahin, wag nating yuyukuran yung pag hindi natin ginawa, ang sinasabi dito ay sila'y mga ulol dahil sa mga Diyos-Diyosan. Tanggap niyo ba ito mga kapatid? Nang dahil dun sa Diyos-Diyosan, kung tayo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, tayo ay magiging ulol. Mga kapatid, hindi ako nagsabi nito ha. Ang banal na kasulatan. Isa kasi itong Bible natin. Ilocano itong isa. Ito yung gusto nating ihayag ng husto. Pero papatunayan ito kung alam nyo magbasa ng Bible. Jeremias 50:38. Yan. Isulat nyo sa inyong mga papel, kung may papel kayo dyan, at ballpen. Bagay, naka-video ito mga kapatid. Pwede nyo i-replay, i-repeat, ibalik. Yan. Para makita nyo yung patutuo. Diba? Napakasakit, di ba? Yung mga salitang yun, dahil ito pala ay nakakaulol pag hindi mo sinunod. Diba? Epekto, diretso sa isip. Diba? Parang napakasakit mangyayari na ikaw ay maging ulol. Ikaw ay kasama ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isa pang masakit na salita mga kapatid, yung nasa 23:7 ng Exodo. Exodo 23:7. Atras na naman tayo mga kapatid. Ito pa yung isang masakit na salita mga kapatid. Talagang tumatagos ito sa kabuuan nating pagkatao. Dahil yung impact sa atin. Exodo 23, yung pagkabanggit natin. Basahin natin mga kapatid. Layuan mo ang mga bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patutuhanan ang masama. Utos naman yung mga kapatid. Masakit ito dahil utos dito, sabi, layuan mo ang mga bagay na kasinungalingan. At yung mga matuwid na tao ay huwag mong papatayin. Dahil yun ay kasalanan sapagkat hindi ko papatutuhanan ang masama. Hindi niya gagawing mabuti, mga kapatid, yung masama. Dahil masamang gawain yung pagsisinungaling at yung pagpatay sa mga taong matuwid. Ayan. Dapat alam din ito ng alam sana ito ng Pangulo. Una, namumuno sa batas, mga kapatid. Bago kayo papatay, suriin yung mabuti. Baka yung tao ay lang, naumpog lang, nahilo lang.
Tingnan nyo mabuti, suriin nyo mabuti kung masama nga siyang tao o hindi bago nyo patayin, mga kapatid. Dahil magkakasala lang kayo pag pumatay kayo ng taong matuwid. Ayan. Yung Apokalipsis 21:8, may mababasa pa rin tayo doon, mga kapatid. Patungkol dito sa sinasabi kong pinakamasakit na mga salita. 21:8 ng Apokalipsis. Apokalipsis 21:8. Basahin na natin kung atin na nakuha. Andito. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ilang kasalanan ang nakalagay dito, mga kapatid. Bilangin natin. Yung pagiging duwag kasi, mga kapatid, ay yung hindi mo pagtupad sa kanyang buong kautusan. Dahil ang tunay na matapang, mga kapatid, ay yung sumusunod sa buong kautusan. Kayo mga nanonood at nakikinig, mga kapatid, naniniwala ba kayo sinasabi ko? Ang tunay na katapangan ay makikita sa pamamagitan ng pagsunod sa buong kautusan. Isang halimbawa natin. Kung ikaw ay isang sundalong ordinaryo, sigurado may magkukumand sa iyo. At yun ay kailangang sundin mo pag hindi mo sinunod yun, mga kapatid. Alamin mo ngayon kung ano yung kaparusahan ng gano'n na hindi sumusunod sa iyong team leader. May kapalit na kaparusahan, mga kapatid. Kaya yung pagiging matapang, makikita sa pamamagitan ng pagsunod sa buong kautusan, mga kapatid. Kaya sabi dito, sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway, yung mga madadaya, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, mga kapatid. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang dami nung Ricardo. Kung nasa iyo lahat yun. Yung pagiging duwag. Yung pagiging duwag. Pag nasa iyo yun. Dahil yun nga, binabanggit natin na talagang ang pagiging matapang yan. Makikita sa pamamagitan ng gawa. Masunurin. Sabi ng Ama, mga pakatapang kayo. Sundin mo ang utos ko at mabubuhay kayo. Anong oras na tayo? 44 minutes and 25 seconds. Mga kapatid, hanggang dyan lang muna tayo. Unti-untiin natin doon. Napakarami pa nito, mga kapatid. Pero dugtungan na lang natin sa susunod muling Sabado. Sana, mga kapatid, inyong naunawaan itong mensahe na ipinarating ko sa inyo sa araw na ito, mga kapatid. At makapagbigay sa inyo ng liwanag para magkaroon kayo ng ilaw saan man kayo pumaroon, araw man o gabi, mga kapatid. Sa inyong lahat ng mga nakinig, inuulit ko, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay,
ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Mga kapatid, pakinggan nyo pa at panoorin ang magpapatotoo dahil yan ay kailangan pakinggan ninyong mabuti. Taas po natin ating kanang kamay at tayo sabay-sabay magpapatotoo. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa pagtotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinuro ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong Isa, ay bawang tapat at totoo, na natatanging gawain at hakbangin tungkol sa paggawa ng loob sa Ama, at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakapagpalaan at sinugo ng Panginoong Isa sa gawain at sa mga kalagayan ng ito ay ang anak ng tao ng propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat mong pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Isa o Ama ay magtitibig sa inyo ng isang propetang gaya ko, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksan niyo sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Magbatian na tayo ng pagbati mula sa Ama ng Katiwasayan at Kapayapaan.